Hollywood TV. Dalawang mahabang araw na ang nakalipas, mula nang iuwi ako ng aking ama, at ang mga pasa at sugat sa aking katawan ay isang masakit na paalala ng kanyang walang tigil na pambubugbog. Nakakulong sa aking lumang silid, nadama kong nakulong at walang pag-asa. Ang pagbubunyag ng aking pagbubunti sa aking ama ay wala sa tanong, alam kong pipilitin niya akong magpalaglag, o kahit na siya mismo ang magbibigay sa akin. Ang gusto ko lang ay protektahan ang aking anak, ngunit kinwestiyon ko kung may lakas ba akong tiisin ang lahat ng ito. Sa paglabas ng aking ama sa silid pagkatapos ihatid ang kanyang umaga na pambubugbog, ramdam ko ang pagkawala ng aking kamalayan. Habang ako'y nawawala na ng pag-asa, mahina kong narinig ang pangalan ko bago magdilim ang lahat. Nang magkamalay ako, napadpad ako sa hindi pamilyar na lugar. Malinaw na wala na ako sa dati kong kwarto. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay pumuno sa akin ng agarang gulat, ngunit ang takot na iyon ay nawala nang makita kong pumasok si Anthony. Isang ngiti ang sumilay sa aking mukha, at ibinulong ko ang kanyang pangalan, naaliw ako nang makita siya. "Daisy, kumusta ang pakiramdam mo?" Tanong niya na baka sa mukha niya ang pag-aalala. "Medyo masakit ako, pero sa palagay ko magiging okay ako," sagot ko, sinusubukang bawasan ang lawak ng aking mga pinsala. "Sige, Daisy, puro pasa at sugat ka. Paano mo masasabing okay ka?" Tanong niya, halata ang pag-aalala niya. Hindi na ito bago sa akin. Nag-aalala lang ako sa baby ko, pag-amin ko, na higit pa sa sarili kong sakit ang pag-aalala ko sa aming hindi pa isinisilang na anak. Ang mga salita ni Anthony ay nagdulot ng agarang ginhawa. "Mabuti naman ang baby. May kaibigan akong nag-ultrasound habang wala kang malay. Kailangan ko itong gawin bago tayo umalis ng lungsod, kaya hindi ko na hinintay na magising ka," pagpapaliwanag niya sa akin. Isang alon ng pasasalamat ang bumalot sa akin. "Salamat sa lahat ng ginawa mo, Anthony. Naiintindihan ko kung may pagdududa ka sa mga akusasyon. Hindi kita sinisisi. Kung sino ang nag-set up sa akin ay gumawa ng kapanipaniwalang trabaho. Hindi ako naniniwala sa anumang bagay na nonsense. Kilala kita, Daisy. Alam kong hinding-hindi mo sasaktan ng sinuman." Pagtatapat ni Anthony, puno ng guilt ang mga mata. Galit na galit ako na nahulog si Daniel dito. "Ngayon lang ako nakatanggap ng text mo, dahil wala ako at nasa isang mission. I'm sorry kung natagalan ako para iligtas ka." Naaliw ako sa kanyang mga salita, inilagay ko ang isang nakakapanatag na kamay sa kanyang balikat. "Ayos lang, Anthony. Nagpapasalamat lang ako na niligtas mo ako." Bumuntong hininga siya, may bahid ng galit ang tono niya. "It was no trouble for me. Kung nandyan lang ang tatay mo, pinatay ko na siya. Kung hindi lang ako nagmamadaling ilabas ka doon, pagbabayarin ko na siya. Hindi ko siya tatay. Hindi talaga siya gumanap bilang isang ama. Mas naging ama ka sa akin kaysa sa kanya," pag-amin ko, na kinikilala ang malaking epekto ni Anthony sa buhay ko. "Gusto ko pa rin sana siyang wakasan," bulong ni Anthony sa ilalim ng kanyang hininga, halos hindi mapigilan ang kanyang galit. Naunahan ako ng curiosity, tinanong ko, "Kailan ka aalis?" Nagulat si Anthony sa tanong nito. "Anong ibig mong sabihin?" "Well, kapag napagtanto ni Daniel na nawawala ako, malamang nahahanapin niya ako. Naniniwala siyang binaril ko si Lily, at pinadala niya ang aking ama upang makapaghiganti. Kapag nalaman niyang tumakas ako, hahabulin niya ako para patayin. Hindi ka pwedeng nandito kapag nangyari iyon, papatayin ka niya," paliwanag ko, na puno ng pag-aalala ang boses ko. "Hindi kita iiwan, Daisy," deklara ni Anthony, hindi natitinag ang kanyang determinasyon. Tumutol ako, gumagapang ang pagkabalisa sa aking mga salita. "Pero, Anthony, hahabulin ka ni Daniel. Papatayin ka niya. Daisy, isa ako sa mga pinakamahusay na assassin sa mundo. Kung gusto mo ng anumang pagkakataon na malampasan ng mafia at magkaroon ng shot sa normal na buhay, kailangan mo ako. Hindi ka makakaligtas sa isang araw doon ng mag-isa. Ang impluwensya ni Daniel ay umaabot sa malayo at malawak, hindi siya titigil hanggat hindi kanya nahahanap," katwiran ni Anthony. Nangilid ang mga luha sa aking mga mata, nalulula sa pagiging hindi makasarili ni Anthony. "Hindi ko alam ang sasabihin ko," bulong ko, nanginginig ang boses ko. Marahan niyang hinawakan ang tiyan ko, binibigyang diin ang pangako niya. "Wala kang dapat sabihin. Tanggapin mo na lang ang tulong ko." Tumango ako, hinila ko si Anthony sa isang mahigpit na yakap, nakaramdam ng halo-halong emosyon, pasasalamat, takot, at kislap ng pag-asa. Sa tabi ko siya, alam kong may pagkakataon kaming makatakas sa mga kamay ng mafia, protektahan ang aking hindi pa isinisilang na anak, at makahanap ng buhay na malaya mula sa mga anino na sumasagi sa amin. Sa kabilang banda, si Daniel. 8 mahabang buwan ang lumipas mula noong nakamamatay na araw na iyon.
Nanatiling nakoma si Lily, at palagi ko siyang binibisita, umaasa na gumaling siya. Mabigat sa akin ang kalagayan ng kapatid ko, ngunit may isa pang pasanin na umukit sa aking konsensya ang paghahanap kay Daisy. Ang ama ni Daisy, na walang silbi, ay tinawagan ako upang ipaalam sa akin ang kanyang pagkawala. Ang pagkabigo at galit ay kumulo sa loob ko, at hindi ako nagpakita sa kanya ng awa, tinapos ang kanyang buhay sa isang bala sa ulo. Simula ng insidenteng iyon, naging malupit ako, na ipinaalam sa lahat ng nakapaligid sa akin ang aking kapangyarihan at pangangibabaw. Ang pagkakanulo ni Anthony ay isang mapait na tableta upang lunukin. Siya ang huling taong inaasahan kong lalaban sa akin. Ang paghahanap sa kanila ay napatunayang mahirap, ngunit kami ay nagiging mas malapit. Ilang sandali lang ay natuntun namin sila. Nagkalayo na kami ni Zayden. Naniniwala pa rin siya sa kainosentehan ni Daisy, at kahit na itinanggi ko ito, sa kaibuturan ko, hinihiling ko na sana ay totoo ito. Upang patatagin ang aking posisyon, nakipagtipan ako kay Isabela pagkatapos ng iskandalo. Hindi ko siya mahal, ngunit tiningnan ko ito bilang isang madiskarteng hakbang upang palakasin ang aking mafia. Habang sinusulyapan ko ang phone ko, may napansin akong tawag mula sa ospital. Ipinaalam sa akin ng doktor ni Lily na nagising na siya mula sa pagkakoma. Napuno ako ng excitement, at pagpasok pa lang ni Zayden sa kwarto, pinutol ko na siya, sabik na sumugod sa tabi ni Lily. Save it Zayden. Kakagising lang ni Lily sa ospital, and I'm on my way, anunsyo ko, isang pambihirang ngiti ang sumilay sa aking mukha. Nanlaki ang mga mata ni Zayden, na sinasalamin ang saya ko, at tumango siya bilang pagsang-ayon. Ito ay isang sandali ng pag-asa sa aming magulong buhay. Sabay kaming pumunta sa ospital, nabubuo ang anticipation sa loob ko. Maingat na pumasok sa kwarto ni Lily, nakita kong nakatingala siya sa akin, may malaking ngiti sa labi. Kuya Dan, bulalas niya, at hindi ko napigilan ang aking emosyon, nagmamadaling yakapin siya sa isang mahigpit na yakap. Lily, sabi ko, puno ng pagmamahal at ginhawa ang boses ko. Sumama naman si Zayden, sabay yakap sa kapatid ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko kay Lily, tunay na nag-aalala. Good, sinabi sa akin ng doktor ang nangyari. Pagkatapos kong mabaril ay nakatulog ako sandali. Nasaan si Ate Daisy? Tanong niya, gumagapang ang pag-aalala sa tono niya. Isang kirot ang bumalot sa dibdib ko habang pilit kong hinahanap ang tamang salita. Lily, wala na si Daisy. Sagot ko na puno ng lungkot ang boses ko. Anong ibig mong sabihin wala na siya? Tanong ni Lily na may bahid ng pag-aalala sa boses. Umalis ba siya dahil sa akin? Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi Lily, syempre hindi, panatag ko sa kanya, sinusubukan kong pigilan ang sarili kong emosyon. Galit ba siya dahil tumalon ako sa harap niya? Hinila niya ako sa likod niya, pero gusto kong protektahan siya at ang baby. Kaya naman tumalon ako sa harap niya, paliwanag ni Lily, malayang tumutulo ang mga luha niya. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng hindi inaasahang puwersa. Lily, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari noong araw na iyon? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Sinundo ako ni Ate Daisy sa school, at papunta na kami sa mall. Saka nagsimulang umikot ang kotse. Tinawag ko si Ate Daisy pero hindi niya ako sinagot. Mukhang natutulog siya. Pagkatapos ay nakita ko ang isang tao sa front seat na pumutok ng baril at hinila palabas ang natutulog na lalaki. Nagising si Ate Daisy at inalalayan akong bumaba ng sasakyan. Nagtinginan kami sa paligid, and then Ate Daisy's dad appeared. Hinila ako ni Ate Daisy sa likod niya nang hinugot ng dad niya ang baril para protektahan ako, and he started saying really mean things to Ate Daisy. Babarilin na sana niya si Ate Daisy, pero tumalon ako sa harapan niya, pagkukwento ni Lily na lalong lumakas ang mga hikbi niya. Napanganga si Zayden sa revelasyon, ngunit nanatiling tahimik. Natigilan ako. Tamang-tama ang kwento ni Lily sa sinabi sa akin ni Daisy. Pero sa video na nakita ko, si Daisy ang bumaril sa kanya. Napailing ako sa sumunod na sinabi ni Lily. Lily, anong ibig mong sabihin sa baby? Tanong ko, halos hindi marinig ang boses ko. It was supposed to be a surprise. Ate Daisy wanted to tell you on your wedding day and asked me to keep it secret. Sagot niya na walang kamalay-malay sa bombang kalalabas lang niya. Nanlaki ang mga mata ko, at sabay kaming napabuntong hininga ni Zayden. Si Daisy ay buntis, sa aking anak. Lumapit sa akin si Zayden, Daniel, that's what I wanted to talk to you about earlier. Pero bago pa siya makapagpatuloy, sumingit si Lily sa isa pang tanong. Gaano ako katagal nakatulog? Nagpakasal na ba kayo ni Ate Daisy? Sinabi sa akin ni Ate Daisy na kailangan ng 9 months para lumaki ang baby sa kanyang tummy. I remember she said she was almost 1 month before I fell asleep. Lily said, ang kanyang realization dawning upon her. Ang silid ay tila malapit sa akin, at ang aking ulo ay umikot sa bigat ng lahat. Paano ako nagduda kay Daisy?
Paano ko nasabi ang malupit na mga salitang iyon at ibinalik siya sa kanyang mapang-abusong ama? Pakiramdam ko ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Nang maputol ang pag-iisip ko, agad na nagsalita si Zayden. Daniel, kailangan nating mag-usap ngayon, giit niya, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Tumango ako, tumatakbo ang isip ko. Lily, mag-uusap kami ni Tito Zayden sa labas saglit. Babalik din ako, pagpapaalam ko sa kanya, puno ng halong determinasyon at pagsisisi ang boses ko. Okay, tumango siya, at lumabas na kami ni Zayden sa kwarto. Ano ang kailangan mong sabihin sa akin? Tanong ko sa kanya, ang bigat ng boses ko sa pananabik. First of all, you're a total jackass. But that's beside the point. All this time, I had a friend analyze the video to determine if it was altered or not. Hindi ko sinabi sa iyo kasi alam kong tatanggi ka na paniwalaan ito, ngunit natutuwa akong itinuloy ko ito ng aking kaibigan na i-defragment ang video, at kinumpirma niya na binago ito ng isang profesional na halos kahit sino sa IT ay hindi ito totoo, paliwanag ni Zayden, na ipinakita sa akin ang video. Habang pinapanood ko ang footage, isang nakagigimbal na realisasyon ang bumalot sa akin. Ang ama ni Daisy ang humatak sa gatilyo, hindi si Daisy. Ito ay isang breaking point para sa akin. Kailangan kong mahanap si Daisy, at kailangan ko siyang mahanap ng mabilis. Kailangan ko nang umalis, deklara ko ang boses ko ay may pagkaapurahan at determinasyon. Mukhang nag-aalala si Zayden, sinusubukang maunawaan ang sitwasyon. Daniel, anong meron? Nag-aalalang tanong niya. Wala lang, babalik ako in a few hours, sagot ko na nakatuon ang isip ko sa mission na gagawin. Pero, sinubukang magsalita ni Zayden. Please, pakiusap ko, pinutol ko siya. With that, umalis na ako at naglakad pa uwi. Sa loob, isang bagyo ang sumalubong sa akin. No. Pinakawalan ko ang aking galit sa aking opisina, sinira ang mga bagay. Paano ko nagawang tratuhin si Daisy ng kahindik-hindik? Ang mga salitang sinabi ko sa kanya ay nagmumulto sa akin, pati na rin ang aking mga kilos. Binutas ko ang dingding, nabahira ng dugo ang mga kamay ko. Kinutsa ko siya, ipinahiya, at sinaktan, my sweet Daisy. Umalangaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ni Lily, magiging ama na ako, o marahil ay ako na. Kailangan kong mahanap si Daisy at nang mabilis. Sa kabilang banda, si Daisy. Naglalakad ako sa kalsada at may napansin akong newspaper stand. Lahat ng magazine ay may larawan ni Daniel at Isabella. Engaged na sila at sa totoo lang parang perpekto sila para sa isa't isa. I hate to admit it pero naiyak ako nung nalaman ko. Gusto ko sanang kamuhian si Daniel at kalimutan na lang siya. Nagpa siya akong magsagawa ng ilang mga gawain ngayon, kaya nagpunta ako sa malapit na palengke. Ang simpleng pagkilos ng pagbili ng mga groceries at paghigop ng isang nakakaaliw na tasa ng mainit na tsokolate ay parang isang pambihirang sandali na maaari kong magpanggap na normal ang aking buhay. Hindi ako makapaniwala na 8 mahabang buwan na ang lumipas. Sa lahat ng oras na ito kami ni Anthony ay tumatakbo. Ngunit ngayon, sa aking due date ay napakalapit, nagawa ni Anthony na makakuha ng isang ligtas na bahay para sa amin. Habang naglalakad ako pa uwi, isang mahinang kaluskos ang gumalaw sa loob ko. Inilagay ko ang isang kamay sa aking nakabukol na tiyan at ngumiti, naramdaman ng mga nakakapanatag na sipa ng aming hindi pa isinisilang na anak. Ito ay isang paalala ng mahalagang buhay na aming ipinaglalaban upang protektahan. Binuksan ko ang front door, at saka ko sinigaw ang pangalan ni Anthony. Anthony, kakauwi ko lang galing palengke, at dinalhan kita ng mainit na tsokolate, sabi ko. Hindi ko narinig na sumigaw siya pabalik which I found strange. Nagising ako sa buhay at ang katahimikan na nararamdaman ko, nabasag. Nanlaki ang mga mata ko sa hindi makapaniwala at takot habang nakatingin sa harapan ko. Umupo si Daniel sa sala, ang matalim niyang tingin ay nakatutok sa akin. Bumaha sa aking isipan ang mga alaala ng aming nakaraan, at hindi ko maiwasang mapasulyap kay Anthony, na pinalilibutan ng mga nagbabantang lalaki ni Daniel. Mabigat ang tensyon sa hangin, na parang nasa bangin ng napipintong sagupaan. Nag-ipon ako ng lakas para banggitin ang kanyang pangalan, ang boses ko ay bahagya pang lumampas sa isang bulong, Daniel. Tumango siya sa akin, may bahid ng panghihinayang ang boses niya, Daisy. Isang luha ang kumawala sa aking mata, binabaybay ang daan sa aking pisngi. Tahimik akong nagsusumamo, na nagdadasal na walang mangyaring masama sa amin. Lumapit sa akin si Daniel, ang boses niya ay pabulong lang habang bumubulong sa aking tenga. Ang kanyang mga salita ay nagpadala ng panginginig sa aking gulugod, na may bahid ng nakakagigil na pinaghalong threat and compromise. Nandito ako para makipag-usap, ayokong makasakit ng kahit sino. Sumama ka sa akin ng mapayapa, at hindi ko sasaktan si Anthony, huminga siya sa balat ko. Ang takot ay bumalot sa akin, humigpit ang hawak nito sa aking puso. Si Anthony ang naging bato ko, ang aking tagapagtanggol sa buong paglalakbay namin.
Hindi ko kayang isipin na may masamang mangyayari sa kanya. Nilunok ko ang aking takot, nag-ipon ako ng lakas ng loob na sumagot. Okay, nakalok ang aking tingin kay Anthony, at tahimik akong bumulong ng, please, ang aking mga mata ay nagmamakaawa sa kanya na magtiwala sa aking paghuhusga, upang pigilin ang anumang mapusok na pagkilos. Ang kanyang mataimtim na pagtango ay nagpatibay sa akin na naiintindihan niya, at ibinalik ko ang aking atensyon kay Daniel. Wala akong sasaktan kung makikipagtulungan kayong dalawa sa akin, giit ni Daniel na may awtoridad ang boses. Ngayon, lahat tayo ay sasakay ng eroplano at uuwi. Naiintindihan. Tumango ako, mabigat ang puso ko sa kawalan ng katiyakan, kumakapit sa isang hiwa ng pag-asa na maaaring ito ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Ang ngiti ni Daniel ay nagpalamig sa aking gulugod, ngunit alam ko na ang pagsunod ay ang aming pinakamahusay na pagpipilian sa ngayon. Habang hawak niya ang kamay ko at inakay ako palabas ng bahay, hindi ko maalis sa isip ko ang pakiramdam ng pag-iisip na nakasabit sa hangin. Pagsakay sa private jet ni Daniel, ang pagkakakulong sa espasyo ay tila nagpalakas ng tensyon. Si Anthony ay nakagapos, nawalan ng lakas ng mga tauhan ni Daniel, ang kanilang mga mata ay mapagbantay upang sugpuin ang anumang pagtutol. Nakatagpo ako ng aliw sa maindayog na paggalaw ng aming hindi pa isinisilang na anak sa loob ko, isang paalala ng mahalagang buhay na umasa sa aming lakas at katatagan. Paglapag, bumaba kami sa eroplano, patungo sa hindi tiyak na hinaharap. Hiwalay na mga sasakyan ang naghihintay sa amin, na nagpapatindi sa sakit ng aming paghihiwalay. Ang protesta ni Anthony ay umalingaw sa hangin, ang kanyang pag-aalala para sa aming kaligtasan, ngunit nakiusap ako sa aking mga mata, tahimik na hinimok siya na makipagtulungan. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan. Ang biyahe sa kotse pauwi ay napuno ng mapang-aping katahimikan, bawat sandali na dumaraan ay dala ang bigat ng kawalan ng katiyakan. Habang paakyat kami sa mansyon, bumaha sa aking isipan ang mga alaala, na nagbabantang matatalo ako. Parang isang malayong panaginip, isang lugar na dati kong tinawag na tahanan, ngunit ngayon ay tila banyaga at malayo. Pagpasok sa loob, agad akong sinalubong ni Lily, na ang presensya ay nagdulot ng kaginhawahan at panibagong pag-agos ng emosyon. Ate Daisy, bulalas niya, nagmamadaling yakapin ako, ang kanyang mga braso ay isang lifeline sa dagat ng kawalan ng katiyakan. Pinutol ng boses ni Daniel ang sandali, isang matinding paalala ng marupok na balanseng tinatahak namin. Mag-ingat ka, Lily, babala niya, nakatayo sa tabi ko. Nangingilid ang mga luha ko habang hinigpitan ko ang pagkakayakap kay Lily, nanginginig ang boses ko sa pasasalamat. I'm so glad you're okay. Please promise me you won't do that ever again. Nanatiling nakaukit sa aking puso ang alaala ng kanyang walang tigil na suporta sa aming pagtakas. Naglaro ang pilyong ngiti sa mga labi ni Lily habang sumagot, I wanted to protect the baby. I am the auntie, after all. Isang halo-halong emosyon ang bumalot sa aking kalooban, pasasalamat, pag-aalala, at isang mabangis na pagmamahal para sa kapatid na babae na itinaya ang lahat para sa amin. Oh, Lily, bulong ko, kumawak ulit sa kanya, naghahanap ng comfort sa kanyang yakap. Pinutol ng boses ni Daniel ang aming magiliw na sandali, ang kanyang mga salita ay humihimok sa amin patungo sa ibang landas. Lily, bakit hindi ka na bumalik sa kwarto mo? Ipapaakyat ko si Daisy sa taas, mungkahi niya, ang tono nito ay nagtataksil sa kakaibang halo ng awtoridad at pag-aalala. Tumango ako, kumakabog ang puso ko habang nakatingin kay Daniel. Shall we? Tanong niya sabay abot ng kamay niya sa akin. Huminga ako ng malalim, tumango ulit ako, magkahalong kaba at pagbibitiw ang nararamdaman ko habang paakyat ako ng hagdanan. Nasa gilid ko si Daniel, ang kinabukasan ay nakaabang sa harapan namin. At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.